Good evening po sa inyong lahat. Kagaya po ng aking nasabi o nabang nakita natin ngayong araw na ito, unang biyernes ng buwan ng Oktubre, ang buwan ng Santo Rosario. Kaya kung kayo po ay lagi nagsisimba ng biyernes, mapapansin ninyong kakaiba ito. Marami-rami tayo ngayong biyernes at yan ay dahil sa mga kapatid natin mula sa BEC. Dahil sa pamamagitan nila ay formal nating sisimulan sa ating mga pamayanan, sa ating kanya-kanyang barangay, ang buwan ng Santo Rosario. Kaya mamaya, pagkatapos ng misa ay sisimulan natin dito muna sa simbahan ang pagdarasal ng Santo Rosario. Pagkatapos nun ay pupunta kayo sa inyo-inyong, kundi ako nagkakamali, Tita Yeng, tama ba yung mga sinasabi ko, no? Pagkatapos noon, kayo ay pupunta sa inyo-inyong mga barangay at inyo pong ipagpapatuloy ang pagdarasal ng Santo Rosario. At sana ho ay araw-araw, ngayong buwan ng Oktubre, palakasin natin, palalimin natin ang ating debosyon sa banal na Rosario. Alam ninyo, ang Santo Rosario ay napakahalagang biyaya sa atin ng Diyos. Sino ang nagturo sa atin ng pagdarasal ng Santo Rosario? Ang ating mahal na Birheng Maria, ang ating ina. Ibinigay niya ang Rosario upang ating pagnilayan at sundan. Kapag dinarasal natin ang Santo Rosario, tayo ay mas napapalapit kay Kristo. Dahil ang bawat misteryo ng Rosario ay walang iba, kundi tungkol sa buhay ni Kristo. Kaya ang gusto ni Maria ay hindi lang natin pagnilayan, gayahin, sundan natin ang naging buhay ng kanyang anak na si Jesus. Kaya habang tayo'y nagdadasal ng Rosario, lalo tayong inilalapit ni Maria sa kanyang anak na si Jesus. Kaya yun ang ating misyon. Lalo na ho kayong mga nakatatanda rin, kayong BEC, ibalik ninyo ang pagdarasal ng Santo Rosario sa inyong pamilya, sa inyong barangay, sa inyong pamayanan. Nang muling malapit kay Kristo ang ating pamilya. Kaya pray the Rosary. Maging mga misyonero tayo ng Santo Rosario. Dahil ang Santo Rosario ay walang iba kundi ang buhay ni Kristo. Ngayon din po ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ninong Santo, San Francisco ng Assis, Saint Francis of Assisi. At meron tayong espesyal na panauhin ngayong gabi. Nais ko po silang ipakilala na kasi baka maya-maya bigla silang mawala na dahil maghapon na ho sila dito sa Maynila. Sila ay mga kaibigan ko ho, karamihan sa kanila ay bago lamang, pero yung kanilang principal ay matagal ko ng kaibigan. Sila po ay mga teachers mula sa Sapang Uwak School sa Porac, Pampanga. I-welcome natin ang ating mga, tumayo po kayo, Sir Vince, ang ating mga teacher mula pa sa Porac, Pampanga. No? Ang ating mga bisitang guro. Dahil mamaya, babanggitin ko, dahil bahagi yan ng kanilang pagdiriwang ng National Teachers Day. Bukas ay World Teachers Day. Kaya binibigyan natin ng parangal, pasasalamat ang ating mga teachers. Mamaya ho, mas pagninilayan natin yan. Pero ngayon, piyesta ni Saint Francis of Assisi. Pag sinabing Saint Francis, ang nasa isip din natin, kapayapaan. Prayer for peace. Lord, make me a channel of your peace. Pero meron pang isa. Si San Francisco ay hindi lamang patron ng kapayapaan. Si San Francisco ng Assisi ay naging patron din ng kalikasan. Dahil nung siya ay nabubuhay, isa sa mga dakilang tinuro niya ang pahalagahan ang kalikasan. Ang irespeto ang kalikasan. Dahil ang kalikasan ay nilikha ng Diyos. Kaya merong ang paniniwala, si San Francisco nakikipag-usap sa mga ibon. Nauunawaan siya ng mga hayop. Kaninang umaga, nagmisa kami sa Manila Zoo.
Dahil si San Francisco ay patron ng mga hayop. Kaya nga sa linggo tayo, magkakaroon tayo ng pagbabasbas ng mga alagang hayop. Pero sa totoo lang, hindi lang yung mga hayop ang babasbasan, pati yung mga nag-aalaga sa kanila. Dapat din basbasan para maging responsable, para maging maayos sa kanilang pag-aalaga. Meron kaming 5 aso sa bahay. No? Sabi nung kapatid ko, kaya kami nagkaroon ng una, kasi siya daw ay nalulungkot, nade-depress. O sige, pagbigyan na. Aba, may dumating na pangalawa. Kasi daw talagang kailangan niya. O sige. Aba, nung naging 4, sabi ko, alam mo, ako na ang made-depress. Ang dami na nila. Ha? Pero talaga namang biyaya sila. Kaya itinuro ni San Francisco yan. Irespeto natin ang bawat nilalang ng Diyos. Ang bawat ginawa ng Diyos. Kaya malamang mapapagalitan tayo ni St. Francis kung nabubuhay siya ngayon. Kung paano natin winawalang iya ang kalikasan. Kung paano natin pinababayaan ang kapaligiran natin. Kung paano rin natin inaabuso at sinasamantala ang mga alagang hayop. Pero merong isang sinabi si St. Francis na napakalaga. Si St. Francis po ay pinanganak sa Assisi sa Italia. Mayaman ang kanilang pamilya, mayaman. Pero isang araw nang tinawag siya ng Diyos, wala siyang pag-aalinlangan. Iniwan niya ang lahat. Iniwan niya literal ang kayamanan ng kanilang pamilya. Kaya kung pinanood ninyo yung kanyang pelikula, Brother, Sun, Sister, Moon, buhay ni St. Francis. Alam mo ninyo, sa plaza, sa gitna, hinubad niya, literal, ang lahat-lahat sa katawan niya. At sinabi niya sa kanyang ama, hindi mo na ako pagmamay-ari. Siya na ang may-ari sa akin. Ako'y sa kanya. Inalagaan niya ang mga mahihirap, ang mga may sakit. Kaya alam mo ninyo, 2 taon lamang pagkatapos niyang mamatay, naging santo siya kagad. Isa sa mga sikat na sinabi ni St. Francis, na gusto kong pagnilayan natin at iwan sa inyo. Napakaganda. Sabi niya, start by doing what is necessary. Start by doing what is necessary. Simulan natin kung anong kailangan. Kaya nga si St. Francis, kapag sila ay nagmi-mission, ang sinasabi niya sa kanyang mga alagad, magmi-mission tayo. Magsasalita lamang kung kailangan. Ang ganda. Magsasalita lamang kung kailangan. Alam mo, minsan, mas may katuturan ka kung wala kang sinasabi. Baka hindi mo naman kailangan magsalita. Gumawa ka na lang. Mas may kwenta ka pa. Mas gumawa kaysa magsalita. Mas may kwenta. Kaya sabi niya, start by doing what is necessary. Baka hindi naman kailangan niya pagsasalita mo. Baka hindi naman kailangan niya mga komento mo. Baka hindi naman kailangan niya mga kinukwento mo. Gumawa ka na lang. At sabi niya, then what is possible? And suddenly you are doing the impossible. Gawin mo kung anong kailangan, kung ano ang makakayanan at mamamalayan mo. O, sa huli, nagagawa mo na ang hindi nila inaasahan. Sa ebanghelyo natin na narinig, siguro ito yung panghihinayang ni Kristo. Anong sabi niya doon sa 2 bayan? Ano yung 2 bayan na banggit? O 3 yan eh. Una yung Corazin, pangalawa yung Bethsaida, pangatlo ang Capernaum. Sabi ni Kristo, kawawa ka Corazin, kawawa ka Bethsaida. Alam niyo kung anong meron sa 2 bayan na ito? Lalo na sa Bethsaida, lagi itong pinupuntahan ni Kristo noon. Sa Bethsaida, 3 sa kanyang 12 apostol, taga doon. Doon niya tinawag. Yun ay fishing village. Marami siyang tinuro doon tungkol sa kaharian ng Diyos. Pabalik-balik siya, tinuturuan niya ang mga tao, gumawa siya ng himala, nakakita ang bulag, naglakad siya sa tubig. Anong sabi ni Kristong kawawa ka?
Kasi walang nagbabago sa kanila. Kumbaga sa panahon natin ngayon, ano ba naman? Simba tayo ng simba, serve tayo ng serve. Wala pa rin nababago sa atin. Pag tinignan ka kaya ni Kristo, sasabihin din kaya niya sa'yo, kawawa ka. Dahil hindi ka nagbabago. Pinupuntahan mo ko, pinapakinggan mo ko, pinaglilingkuran mo ko, pero hindi ka nagsisimulang magbago. At yun ang hinahanap lang naman ni Kristo eh. Yung mag-try tayo araw-araw. Yung tuwing magsisimula ang bawat umaga, ang bagong araw, nagtatry tayo. Hindi porkit nagkamali ka kahapon, magiging masama ka ulit ngayon. Hindi. Sapagkat araw-araw nagbibigay ang Diyos ng bagong pagkakataon. Kaya yun ang dapat natin. Sinisikap man lang. At least you try. We try. Every day. Magsimula ulit. And speaking of pagsisimula, syempre hindi natin makakalimutan kung meron mang naging instrumento ang Diyos sa pagsisimula ng buhay natin, ang mga teachers natin. Nandun sila nung nagsisimula pa lang tayo. Sila ang mga unang nagturo sa atin, naniwala sa atin, nagtiwala sa atin. Sinamahan nila tayo sa pagsisimula. Kaya ipagdasal natin, alam ko dito sa atin, sa parish natin, maraming mga teachers. Maraming nagtuturo sa eskwelahan. Pwede ho ba bigyan natin ng parangal at pasasalamat? Palakpakan natin ang mga teachers natin. Happy Teachers Day sa inyo ho. Meron akong, kain ako pang umaga to kinukwento. Diyos ko, at least ito na yung huling misa ko na ito. Meron akong isang paboritong teacher nung elementary. Hindi ko siya makakalimutan kasi dun sa school namin, ako'y graduate ng Bacood Elementary School sa Santa Mesa. Isa lang ang pangarap ko noon. Sana makasama ako ng top 10. Kasi kapag top 10 ka, sa recognition day, kasama kayo magmamarcha. Kahit section 1 ka, pag hindi ka kasama ng top 10, hindi ka magmamarcha. Ako sana makasama ako. Eto na. Tinawag na ngayon yung top 10. Sabi nung advisor ko, nakuhan, sayang, top 11 ka. Diyos ko naman, ma'am, isa na lang. Muntik na. Sabi ko, ma'am, baka naman pwedeng gumawa ng paraan. Naranasan nyo ba yun dati nung nag-aaral kayo? Dahil ayaw mong malaman na bagsak ka, lalapit ka sa teacher mo, ma'am, magagalit po nanay ko. Papaluin ako ng tatay ko. So, hihingi tayo ng pabor, ma'am. Baka pwedeng gumawa ng paraan. Sabi ng teacher ko, naku, wala na, Hans. Ang layo na talaga. Bagsak ka talaga. Alam ko, ma'am, gusto mo tayo na lang kami nung pang 10. Naku, hindi pwede. Ang layo ng grade mo sa kanya. Ma'am, sabi niya, alam mo, hinila ko na lahat. Pati kilay ko yata hinila ko na para pumasa ka. Wala talaga. Alam niyo ako, personal lang ito. Naniniwala ho ako, walang teacher na nag-isip kung paano ka ibabagsak. No? Tama po ba, sister? Walang teacher na nagbalak na hindi ka gumraduate. Lahat ng teacher, iniisip at gagawa ng paraan, gumraduate ka lang. Nang mawala ka na sa eskwelahan. Dahil pasaway ka, biro lang. Pero totoo ho yun. Malaki utang na loob natin sa kanila. Alam nyo, mahal siguro ako nung advisor ko. Ang ginawa niya, siguro naman talagang mabait ako. Ginawa niya akong ulirang mag-aaral. Most outstanding student. Sa amin, yung ulirang mag-aaral, sa graduation, recognition, hawak ng advisor. Di nakamarcha pa ako, nauna pa ako dun sa top 10. Para-paraan lang talaga. Pero ano ang tinuro ng teacher ko sa akin? The last great lesson before I graduated. Naiiwan ko sa inyo ngayon. Sabi niya, Hans, kaya ka hindi nakasama ng top 10, ang problema sa iyo, late bloomer ka. Late bloomer. Sabi ko, ano po yun? Huli na nung ginalingan mo. 4th grading na.
dapat sa simula pa lang, ginagalingan mo na. Mga kapatid, tuwing magsisimula ang isang bagong umaga, gagalingan mo. Laging magbibigay ang Diyos sa iyo ng tamang tao para makapagsimula ka ulit. Huwag mo sasayangin ang bawat bagong pagkakataon para maging mas mabuti, mas maayos at tama muli ang buhay mo. Every day, you can do, you can be better. Amen.